Welcome back po sa inyo mga kaibigan. Maganda po yung balita natin. Miss Erica D. sinabi po na magkakaroon ng Gilas ng training facility at magkakaroon ng assessment sa Gilas Youth pati na kay Coach LA. At sa SEA Games, binulgar din po niya na nakapagpasa na tayo ng 80 players lineup pati na po ng Final 12. Simulan po natin dito, Miss Erica D, SBP at PSC Sanib Puwersa para magkaroon ng Gilas ng sariling training facility. Basahin po natin. SBP Executive Director Erica D said that they are looking to establish the House of Gilas, which will serve as the permanent training facility of the national team. Para po kay Miss Erica mga kaibigan, kasi kailangan talaga ng ating national team ng sariling training facility. Kasi di ba mga kaibigan, yung Gilas Youth natin at women's team, doon nagpa-practice, nagte-training sa Philsport. Ang training talaga mga kaibigan, ang dami rin gumagamit noon. At ang Gilas men's naman natin, alam naman natin, nadayo pa ng Laguna o sa Pampanga para mag-training, di ba mga kaibigan? Kaya maganda po talaga ito para sa ating national team. At mukhang malaki ang chance mga kaibigan na matuloy po ito dahil ika ni Miss Erica, andyan daw po ang PSC and Chairman Patrick Gregorio, lagi sila nag-uusap at eto, always ready daw po ang PSC at si Chairman para tulungan sila at magkaroon ng training facility. Para sa akin mga kaibigan, very good ang grade ko dito sa bagong ED ng SBP, si Miss Erica. Magaling at masipag, 9 out of 10. So bakit 9 lang? Hindi ko pa po kasi siya nai-interview dito. So eto, punta po tayo dito sa nakita ko sa spin.ph. Mga kaibigan, about pala ito dito sa SBP, kino-consider na magkaroon ng assessment dito sa Gilas Youth pati na dito sa ating coach na si LA Tenorio. Mga kaibigan, nakasulat dito the SBP will be assessing the Gilas Youth program and its head coach LA Tenorio following the campaign in FIBA Asia Cup. Nakasulat pa rito yung sinabi ni Miss Erica. Basahin po natin. Ang assessment naman ay after tournament, mandatory daw yan. So, ginagawa nila ito para sa team. At nakasulat pa rito mga kaibigan na nakita daw po nila yung disappointment ng fans. At nakita ko rin yung latest interview niya na sabi niya rin niya itong disappointment ng fans. Nakita nila at sila din disappointed pero hindi niya inaano yung sakripisyo ng mga bata at ng team. Tinuri niya pa ang mga ito. So mga kaibigan, na masasabi ko dito sa nakasulat sa dulo na sinabi ni Miss Erica, yan, basahin nyo na lang po. Kung magkaroon po ng assessment, evaluation, or changes dito sa ating Gilas Youth, especially dito sa coach, kasi alam naman natin, nakasulat pa rito na ito nga si Coach LA, coach na po ng Magnolia, ay supportahan po natin sila. Ito, si Coach LA, supportahan natin siya kung siya pa rin ang coach natin sa Gilas Youth next year. Wag po natin siyang i-bash, pati na yung ating mga Gilas Youth, kasi sila po ay minors pa. Sa bagay namang bashing talaga, hindi naman talaga dapat sa kahit ano pang edad. Basta masasabi ko rito, kung magkaroon ng changes si Coach LA man o hindi, kung mapalitan siya kung sakali, mga kaibigan, ang nakikita ko po maganda sanang ipalit ay i-consider ay etong si Coach Tab Baldwin ng Ateneo. Kasi nasa final year na po ito ng kanyang kontrata. So maganda sana to kasi napakagaling nitong mag-develop ng mga batang players. Kita nyo naman yan, hindi ko na po kailangan pang i-explain. Pero tingin ko may extend sa Ateneo. Pero ito talaga magandang makuha natin dito sa ating mga batang Gilas, mga batang prospect. Magaling ito mag-develop ng players. Kung si Coach LA, inuulit ko, kung siya pa rin ang kunin, supportahan po natin siya at wag po natin siyang i-bash. So ito na mga kaibigan, ang update po natin sa SEA Games sa Gilas, Pilipinas. Ayon din po ito mismo kay Miss Erica D. Sa kanyang latest interview, sinabi po niya na nakapagpasa na tayo ng long list lineup dito sa SEA Games sa ating Gilas, Pilipinas. 80 players mga kaibigan. Para sa SEA Games this year. Mahaba yung listahan. Sa totoo lang, pinag-submit tayo ng long list. Mga 80 ang pangalan na sinubmit natin. No? Naninigurado tayo na depende sa availability ng player. Grabe, ang dami na mga kaibigan. Pero nitong nakaraan pala, September 1, pinag-submit na rin po sila mga kaibigan ng shortlist ng Final 12 mga kaibigan. Ito, pakinggan po ninyo. Final lineup. Kailan ba yun? Meron na rin shortlist submission which was September 1st. So we did submit a shortlist already. No? But we have to understand na yung shortlist na yan, syempre, again, 3 months pa, basta there is a justification for exchanging the player on the 12-man roster, we can, as long as it comes from the long list of 80.
Nadinig naman po natin si Miss Erica, nakapag-submit na po tayo ng Final 12 sa SEA Games, pero pwede magpalit basta galing doon sa 80 players na long list na sinubmit natin kasi ilang buwan pa yung tournament. So sino kaya yung apat na hindi pa pinapangalanan ni Coach Norman Black na napasama dito sa Final 12? Hula ko Mike Phillips, Mason Amos, Cayman Ladi, possible yan. Ikaw na ang humula nga kaibigan at mag-comment po kayo dyan sa baba. Basta hiling ko lang po supportahan natin ang Gilas, yung coaches pati na SBP. Kita nyo si Miss Erica, napakasipag at fan-friendly talaga. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan. Mabuhay po kayo.